Handa ka na bang bisitahin ng the most haunted hotel in America? Early bedtime, looking for Nakapangingilabot na mga paranormal activity nakunan mismo ng kamera. Mula sa nursery room ng isang paaralan at Ghost Bride. Well, kung ready ka na, ay tara. The Crescent Hotel. Naitayo ito mahigit 138 years. Ang Crescent Hotel ay makikita sa Eureka Spring, Arkansas. Ito ay naging popular dahil sa madilim nitong kasaysayan na puno ng trahedya at kamatayang nauugnay rito. Dahil sa malagim nitong nakaraan ng hotel ay tinawag nilang the most haunted hotel in America. Ang hotel ay naging treatment center na pinatakbo ng lalaking nagngangalang Norman Baker. Ayon pa kay Norman Baker, we cure cancer tumor without operation, radium or x-ray. Ngunit sa kasamang palad ng mga ito ay sadyang malaking kasinungalingan dahil libo-libo at daan-daang tao ang namatay sa loob ng gusali na matyagang naghihintay ng cure sa mga cancer na hindi rin pala mangyayari. Sinasabi rin ang iba sa mga labi ay itinapon lang sa property. Ngayon ay hindi na nakapagtatakang marami sa hotel guest ang nagsasabing nakakaranas sila ng mga terrifying paranormal encounters. At ang ilan sa mga ito ay nakunan mismo ng kamera. Now, 4 years ago, ang babaeng si Jennifer ay bumisita sa Crescent Hotel kasama ang mama nito. Nang sa hindi nito inaasahan, ay aksidente itong makaka-capture ng nakapangingilabot na pangyayari. girls trip, most haunted hotel in America, and my nightstand creepy door is my eyes shut. So early bedtime, looking for ghosts. Nakita mo ba? Kapag binagalan mo ang footage, ay malino mong makikita na merong mabilis na gumalaw sa harap ng kamera ni Jennifer. Tila ba isa itong maliit na bata? Ang mas nakakatakot pa ay ang Fox Nation reporter na si Abby Hornace ay nagsasabing ang hotel ay nag-iwan ng masakit na marka sa likuran nito. Pero hindi lang yan, isa ring babaeng nagngangalang Angelina at ang anak nito ang nagstay sa room 212 ng Crescent Hotel. Sinasabing sa gilid mismo ng gusali nagpapakita ang espiritu ng misteryosong Lady in White na palagi ang nakikita sa balkonahe. Sa katunayan pa, ang multong ito ay lagi raw nakikitang nahuhulog mula sa balcony hanggang sa ibabang garden nito. Ngayon, 6 in the morning habang nasa labas ng kwarto si Angelina at ini-enjoy ang kape nito, ay biglang ito ang mangyayari. Laking takot at pagtataka ni Angelina nang makarinig siya mismo ng babaeng kumakanta sa kabilang balkonahe nito.
Pero nang tingnan niya ito ay walang babae o sino man ang nasa balcony. Ayon pa kay Angelina ay talagang kinilabutan siya sa karanasang ito. Pero grateful din siya dahil nakakapture siya mismo ng pinaniniwalaan nitong spirit. Followed. Madaling araw na nang ang lalaking ito ay naglalakad pa uwi sa kanyang bahay ay bigla siyang nakapansin ng strange things sa daraanan nito. Kaya naman kinuha nito ang camera at tinirecord ang daan. Panorin mong maigi. Estoy caminando por la calle, ¿ves? Y estoy llegando a mi casa. Y ven el árbol, ven allá. ¿Lo ven? Acá, acá. Ahí en el medio. ¿Ven? Hay como una figura oscura. Me llamó muchísimo la atención de la cuadra anterior que lo veía. A ver, vamos acá. Mi casa está acá a la vuelta. ¿Eh? No hay nada. No sé. Uy. Napansin nito ang strange shadowy figure na bigla ring nawala. Agad siyang pumunta sa likuran ng puno upang tingnan ito. Pero wala rin siyang nakita rito hanggang sa isang disembodied voice ang sumigaw at narinig nito kaya agad na siyang umalis. On the next night, isa na namang strange noise ang maririnig niya. Estoy sintiendo hace un rato ruido acá atrás. Y no sé no sé qué mierda es. Esto es re oscuro acá. Ey, hola. Ey. Concha de tu madre. ¿Qué carajo es? Una sombra y veo cosas por todos lados. Este es un cuarto, la casa de acá atrás es como un cuarto que guardamos cosas, pero estoy sintiendo como un golpeteo. Bueno, no, nada. Ey, puta madre. Todo el tiempo ruido. No. Hinahanap nito ang pinagmumula ng strange noise at hindi naman niya ito makita. Kaya naman agad na siyang pumasok sa loob ng bahay niya. Pero nang pagpasok nito ay pila ba sinundan siya ng multo. At sa pagkakataong ito ay sa loob na mismo ng bahay niya. ¿Se escucha el ruido? Acá está la habitación de mi hija. Puta madre. ¡Ey! Uy, se siente re fría esta habitación. Carajo. El ruido viene de acá adentro, me parece. Concha de tu madre, la concha de tu madre. Otra vez, ¿ves? Ruido acá adentro. Mga strange paranormal activity ang nangyayari sa loob ng silid. Labis siyang nagtataka dahil wala namang ano o sino man ang nakikita niya. Nang buksan pa nito ang cabinet, ang tanging nakikita lamang nito ay ang laruan na ginagamit ng anak nitong babae na siya namang nasa nanay niya.
Well, makaraan ng ilang minuto ay biglang namatay ang ilaw. Lagi nitong naririnig ang strange sounds na nagmumula sa loob ng closet. Pero sa tuwing bubuksan niya ito ay ang tanging makikita lamang niya ay ang laruan ng anak nito. On the next night, this happened again. Otra vez ruido en la pieza de mi hija. Podrido de los sonidos, los ruidos. Paren un poco, viejo. ¿Qué onda? Yo había apagado la luz ahí. Oh, esto me da muchísimo miedo. Gumalaw-galaw ang handle ng pintuan bago tuluyang nagbukas. At dito na nga ay nakarinig siya ng babaeng umiiyak sa loob. Kaya naman hindi na siya nagpasyang pumasok pa at nagpasya na lamang ding umalis sa bahay. Pero nang papalabas na siya ay may nakakapture na naman ng atensyon niya. Otra vez, los ruidos en el patio, otra vez. Yo no sé si... O esa es Sansa, pero... Esa es mi perra, tiene un cono, pero... Se escucha algo raro, Biglang may sumitsit sa kanya at nagmanifest na nga ang isang dark shadow figure na siya ring nakita niya sa daanan noon. Naniniwala siyang kumapit na ito sa kanya at sinundan siya hanggang sa bahay niya. Magpagayon pa man, ay maghintay na lamang tayo sa next update ng source natin patungkol sa video. Communicate with the ghost. Maraming nagsasabing ang mga bata ay may kakayahang makipag-communicate sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Nakikita nila ang mga espiritong gustong makipag-usap at nagbibigay ng mensahe. Well, sa video ito, isang ama ang kasama ang anak nito sa bahay. Walang tao maliban sa kanila. Then out of nowhere, ay may nakita ang toddler na hindi naman nakikita ng ama nito. Mama, your mama isn't there. There's no one there. Mama. Are you seeing ghosts? Yes. Ito pa ang isang nakakatakot na video kung saan nakakita rin ng bata ng kakaiba na hindi naman nila nakikita sa loob. Panoorin mo ang maigi. That's the man come to see me now. Who come to see you at night? The man. What man? What man? Up here? Uh-huh. He did.
Ang sabi ng bata ay nakikita niya ang lalaking nasa litrato, pero ang nakapagtataka, ang lalaking nasa litrato ay matagal nang namatay. Up there? Uh-huh. Sa katunayan, ang lalaki sa picture ay namatay na at ang bata ay hindi pa ipinapanganak. So ano sa palagay mo, Kamulti? Multo rin kaya ito ng lalaking nasa litrato na nagpapakita sa kanya? What do you think? Up there? Uh-huh. The Manifestation. Kung maalala nyo ay nagawan na natin ng video ang paranormal events na nararanasan ni Rosana, kung saan matapos niyang bumili ng panibagong apartment at makalipat rito ay nag-umpisa na nga siyang makaranas ng mga kababalaghan, mga hindi may paliwanag na pangyayari ang gumugulo sa kanya. Hindi man lang niya alam na isa palang haunted house ang nabili niya. Dahil sa mga paranormal events na ito ay nanatili muna siya sa bahay ng mama nito. Pero makalipas ang ilang araw at nang muli siyang bumalik, ay muli na namang ito ang mangyayari. Arrête. Bigla na lamang nahulog ang gamit sa lapag at ang nakapangingilabot pa ay habang gumagalaw si Rosana ay tila ba sinusundan siya ng tingin ng manika. Ayon pa kay Rosana ay sa tuwing nagigising ito ay tila ba nakakalimutan niya ang mga pangyayari. Kaya naman naglagay siya ng camera upang may record ang mga nangyayari habang natutulog ito at ang makukunan niya ay talagang nakapangingilabot. Napansin mo rin ba? Tila ba isang demonic face ang nagmanifest at habang natutulog siya ay bigla na lamang siyang napaangat na parang nakikipag-usap siya sa nilalang. Pero ang nakapagtataka ay walang tunog ang siyang na-record ng camera. Ayon pa kay Rosana ay wala siyang maalalang nangyari. Nangilabot na lamang siya at nanlamig matapos mapanood ang video. Dahil sa pangyayaring ito ay takot na siyang matulog sa loob ng sarili nitong bahay. Sa sumunod na gabi naman ay muli na naman siyang nakarinig ng strange sounds. Nagpasya siyang i-record ito at talagang hindi ito magiging maganda. Loli.
Nagmanifest na nga ang entityng gumagambala sa kanya. Nagpakita ito bilang isang dark shadow figure na nakatayo sa madilim nitong hallway. Ang nakapangingilabot pa ay ginagaya nito ang tunog ng pusa niya. Nang bahagya siyang magtago sa corner at muli itong tignan, ay malapit na ang dark figure sa kanya. Dito na niya isinara ang pintuan, pero makikita pa rin nakatingin ito sa kanya. Ayon kay Rosana, ito na ang pinaka nakapangingilabot ng gabi na pananatili nito sa bahay. Dahil din sa pangyayaring ito ay agad siyang nag-book ng hotel, makaalis lamang rito. Ayon pa sa source natin ay gumawa na siya ng legal procedure laban sa former owner ng bahay upang tuluyan na nga siyang makalis at makuha ang pinambayad nito. But until then, tumutok ka lang sa more update ng mga nangyayari sa kay Rosana. Knock-knock. Madaling araw na ang mga kabataang ito ay nagpasyang kunan ng video ang kanilang ginagawa sa isang local school na di umano'y haunted. Ayon sa kwento rito ay kapag pumunta ka sa likuran ng paaralan at kumatok sa pintuan ng faculty nurse, someone or something ang siya ring kakatok mula sa loob. Go! Just knock on it, not. No, go. Knock harder. Let them know. Let them. Isang nakapangilabot na tinig ang nagpatakbo sa mga babae. Let them. Sa kasamaang palad, ang original uploader ng bidyong ito ay naglaho sa internet. Kaya naman sa ngayon ay talagang nanatili itong misteryo. Let them. Sa pagkagat ng dilim. Isang lalaki ang nakatira sa Mexico nang mag-isa sa bahay nito. Nang isang gabi ay nakarinig siya ng paulit-ulit na katok sa pintuan niya. Pero sa tuwing pagbubuksan niya ay wala namang tao sa labas. Makalipas pa ang ilang gabi ay nag-umpisa na nga siyang makaranas ng mga strange activity sa loob ng bahay nito. Mula sa mga gamit na nagsisigalawan ng kusa hanggang sa maging agresibo na nga ang mga pangyayari. Hating gabi nang makarinig siya ng ingay mula sa bathroom, kaya kinuha nito ang cellphone upang i-record ito. Nang ito ang makikita niya. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, eso ahí. Es cosa mía. Mira, 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 mira. ¿Qué cojones? En el nombre de Jesús te reprendo. Me cubro con la sangre de Cristo. Mira, 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 mira. Gumagalaw ang showerhead ng kusa sa loob ng bathroom at maya-maya pa ay nakaninig na naman siya ng mga katok na nagmumula sa front door. At dito makikita niya ang nakapangingilabot na hindi nito malilimutan. Tío, si aquí no pueden llegar. Miren esto. Está alto. Joder. ¿Qué mierda? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Nang maglakas loob na nga siyang buksan ng pintuan, wala namang tao o sino man sa labas. Wala na mga katok pero sa kalayuan naman ay nakita niya ang isang dark
creepy figure na nakamasid sa kanya. Dahil sa pagbukas niya ng pintuan ay winelcome niya ito at dito na mas magiging nakapangingilabot pa ang mararanasan niya. Well, isang babae pa sa Indonesia ang nakaranas ng parehong pangyayari. Mag-isa lamang ito sa loob ng bahay niya dahil nasa trabaho ang asawa nito. Madaling araw nang makarinig siya ng aggressive knocking sounds na nagmumula sa labas. Kaya naman kinuha nito ang cellphone upang videoan ito sa pagkakalang ito ang asawa niya. Pero hindi ka dahil iba pala ang marirecord niya. Ya Allah. Siapa? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Siapa? 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 Ya Allah. Ya Allah. Nakakarinig siya ng malalakas at paulit-ulit na katok mula sa labas ng pintuan niya. Dito ay nagpasya nga siyang tignan ito pero walang ano o sino man ang naroroon. Ang nakapagtataka pa ay merong bakod ang mismong bahay nila. Kaya malabong may makapasok at makalabas dito ng ganong kabilis. Late one night around 3 a.m. nang makarinig ang asawa nito ng mga strange sounds. Hinanap niya ito at ito ang matutuklasan niya. Siapa? Siapa manggil? Tila ba may naliligo sa loob ng bathroom nito at sa paglapit niya at tignan nito ay wala namang tao sa loob. Ang nakapagtataka ay pag isinasara niya ito ay muling maririnig ang naliligo sa loob. So ano kaya ito ang multi? Is it real or just an elaborate hoax lamang? Ghost Bride. Ang picture na ito ay kuha ko lamang sa Facebook at na-post ng isang anonymous uploader. Nagpapakita ito ng babaeng pinunan ang litrato ang sarili at habang masaya ang pamilya ay may nakisali sa kanila. Oo kamulti, kung makikita mo ay isang babaeng nakasuot ng gown ang nasa tabi ng batang nakasuot ng pink na damit. Ayon pa sa description ng photo, we caught a real ghost bride. So ano sa tingin mo kamulti? Totoo kaya itong ghost bride na nakisali sa picture at hinahanap ang asawa nito? O isa lamang itong clever edited? You decide. Don't forget to like mga kamulti at kung meron kayong gustong mga katatakotang video na i-feature natin ay message na lamang kayo. See you again.